Magandang araw mga kalaestro. Atin pong tunghayan muli ang isa sa kilalang pasyalan at parte ng makasaysayan na lugar sa Pilipinas, walang iba kundi ang Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Samahan niyo kami at ating tingnan ang lugar na ito at matuto. Bukod sa monumento ni Jose Rizal, at ilang bantayog niya na nakapalibot sa Maynila, ang Fort Santiago ang pinakaunang pinagdadalhan natin sa ating mga bisitang dayuhan. Malaking dahilan nito ay si Rizal pa rin na nakulong sa pook na ito. Minsan nang nilagdaan ni Pangulong Elpidio Quirino ang batas na nagtanghal dito bilang isang National Shrine of Freedom. Ang Fort Santiago ay isang lugar na bahagi ng Intramuros na nagsilbing kuta ng mga Kastilang mananakop na itinayo sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi na kauna-unahang Gobernador General ng Spani. SH East Indies dito sa Pilipinas. Ang lugar na ito ay saksi ng di malilimutan na tagpo ng ating pakikibaka para sa kalayaan mula sa panahon ng himagsikan hanggang sa panahon ng mga Hapones. Ayon sa Culture Education of the Philippines, ang orihinal na pangalan ng Fort Santiago ay Fuerza Santiago. Isang tanggulang muog na sinimulang itay noong 1590 at natapos noong 1739 sa dating lugar na kinalalagyan ng matandang Maynilad na matatagpuan sa bunganga ng Ilog Pasig. Bahagi ito ng mga estrukturang bumubuo sa syudad ng Intramuros, ang itinuturing na Lungsod Maynila, noong panahon ng mga Espanyol. Pinangalanan ito ni Gobernador Santiago de Vera bilang parangal sa kanyang patron na si Santiago. Ang pader na nakapalibot dito at nagsisilbing proteksyon ay may kapal na 8 talampakan at taas na 22 talampakan. Hindi may kakaila ang kahalagahan na ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ng kolonisasyon, ito ang nagsilbing pangunahing tanggulang muog ng gobyernong Espanyol. Ginawa din itong bilangguan. Dito ikinulong at ginugol ni Jose Rizal, ang pambansang bayani, ang kanyang mga huliyang araw bago siya bitiin noong ika-30 ng Desyembre taong 1876. Mula sa kanyang selda, sinulat niya ang kanyang huliyang tula na Ultimo Adios. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ang nagsilbing panhimpilan ni General Douglas MacArthur at mula dito niya pinamunuan ang hukbong Filipino-Amerikano laban sa mga mananakop na Hapones. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Fort Santiago ay naging kasing kahulugan ng kamatayan para sa mga Filipino. Dito isinagawa ng mga kempetay, pulis militar ng mga Hapon, ang matinding pagpapahirap o parusa sa mga napaghihinalaang miyembro ng gerilya. Maraming Filipinong namatay sa mga selda na ito. Sa liberasyon ng Maynila noong ika-3 ng Pebrero taong 1945, dumanas ng matinding pinsala ang muog sa bombahan ng magkalabang puwersa. May dungeon din ang Intramuros na nagsilbing kulungan ng mga Pilipino. Naroon ang mga larawan ng mga paghihirap na naranasan nila bilang mga bilanggo. May mga sanggol, bata, matanda na mulat sa hirap at pagdurusa na nakatanggap ng matinding katapusan ng kanilang mga buhay. Matatagpuan din dito ang White Cross na nagsilbing libingan ng mga unknown heroes dahil sa wala silang pagkakakilanlan ng mga ito. Ito ay pinagsama-sama at nilagyan ng tanda at pagsaludo sa kanilang kabayanihan. Tunay nga nakahanga-hanga ang maging isang Pilipino na may dugong bayani at tapang para ipagtanggol ang kalayaan. Para sa mga bagong tagapakinig po namin mag-like, share and subscribe po kayo. Hanggang sa muli po mga kalaestro.